pagpupursige at hindi pagsuko. Ito ang mga katangiang binaon ng isang respetado at tinitingalang Pinoy boxing coach dito sa Hong Kong. Ngunit kung ano ang ikinatamis ng kanyang tagumpay ngayon, ay siya namang ikinapait ng karanasan na kanyang dinanas. Ating kilalanin si Jay Solmiano. Hi, Jay. Hello. Tito Boy. Jay, maraming salamat sa panahon mo at nakita tayo dito sa Mongkok. Nagpupunta ka dito? Lagi naman po. Bakit? Ano bang lugar na ito dito sa Hong Kong? Ito po yung para sa aming OFWs. Yung street na to parang makakabigay ng kasiyahan sa'yo kasi mabibili mo yung pangunahing pangangailangan. Jay, gaano ka na katagal dito sa Hong Kong? 12 years na po ako dito. 12 na. Kumusta naman ang buhay dito? Masaya at mahirap. Malungkot pero napupuna naman ang lungkot. Puntahan natin yung masaya pero mahirap. Paano masaya, paano mahirap? Masaya kasi ibibigay mo yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Malungkot dahil malayo ka sa kanila. Bakit na karating ka dito sa Hong Kong? Paano? Mahabang istorya po. The short of the long story, ika nga. At nangarap ako na kumita ng malaki. Kumita at makapagbigay ng magandang buhay sa mga anak ko. Ilan ang anak mo? Dalawa. 2. Kinailangan ko talagang umalis sa Pilipinas dahil noong time na yun, hindi ako kumikita ng malaki kasi. Okay, balikan muna natin yung buhay sa Pilipinas. Nagsimula ka, boxing na talaga ang hilig mo. Hindi ko alam kung bakit ako dinala ng Diyos sa boxing. Hindi mo alam. Kasi nung time na yun, nasa buhay na mahirap talaga. Wala kaming laging binabagyo ang katanduan. Parang sa amin, Samar. Oo, magkapit-bahay tayo. Paborito tayo ng mga bagyo. Kailan nag-umpisa ang boxing? Simula nung umalis ako ng Bicol, Papuntang, Manila. okay. Pumunta ako ng Manila para magtrabaho. Kasi hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi third year high school ako noon. Nawalan na ako ng pag-asa kasi mismong magulang ko nagsabi sa akin na kahit anong klaseng trabaho, hindi mo mapapasukan. Kahit maging konduktor ng bus, hindi mo kaya. Tumatak sa isip ko na gusto kong ipatunayan na kaya kong mangarap. Kaya nanahimik ako sa Manila, hanap ako ng trabaho. Pumasok muna ako ng janitor, boxing. Nag-try out ako ilang beses sa Ilorde. Pero bakit boxing? Hilig mo na talaga? Hindi. O ang tingin mo lang doon pagkakakita ang trabaho? Opo. Kasi yung time na yun, sikat na sikat si Senator Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, okay. At nakikita ko na yun lang ang way na parang babagay sa akin kasi kung sa sakit lang naman, masakit na ang katawan ko sa nabubog ng tatay ko eh. At least pagkakitaan ko rin yung sakit na yun. Dalhin mo nga ako doon sa una mong match. Unang boxing, sa palaran lang din yon. Unang laban ko kasi yung kalaban ko talaga magaling. And nagano lang ako, parang gumawa lang ako ng sarili kong technique. Nanonood ako ng laban nila Manny Pacquiao, si Mike Tyson at saka ni Muhammad Ali. Gusto kong ipag-mix yung mga laro, yung mga galawan nila. Hanggang sa, ayun, nakita ng mga judge na okay yung laban mo ha. Nanalo ako ng unang laban. First match. Tapos, Magkano ang price mo? 4,000 pesos. Do you remember the year? Year na yun, nasa 2004. Mga ganun. Okay. So nanalo ka. Nanalo. Sarap Laking sa... bagay yun. Opo, At malaking saka yung bagay. pakiramdam, di ba? To be Oo. validated. Magaling pala ako. Magaling. At saka siyempre yung palakpak. Yes. Yun ang priceless na. No? Wala yung pera sa akin.
Wala yung belt, wala yung lahat. Basta yung maramdaman ko man lang na andito pala ako. Na-appreciate. Opo. Nakikita ka nila. Di ba? Importante Oo. yon. Lumaki kasi ako sa ganung, parang shadow lang ako. Kasi pangalawang anak eh. Kumaga, lahat ng attention sa panganay. Yung pangalawa parang, asan ako? Nakatago ako lagi. Oo. Lagi ako kinukumpara sa ate ko eh. Mula sa first boxing match, saan napunta? Napunta ng tuloy-tuloy na lumaban ako hanggang sa naging champion ako ng Philippine Federation, PBF, hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataong lumaban ng international. Napunta ako sa Japan and napunta rin ako sa Cebu. Lahat ng laban ko, pinagigihan ko. Nung dalawang huli kong laban dito sa Hong Kong. Pero yung time kasi na nasa Pilipinas ako, nag-quit na ako eh. Okay. Nag-quit na ako ng boxing. Pumunta ako dito sa Hong Kong para magtrabaho. Para nga mangarap, sabi mo nga, Opo. para matupad ang iyong mga pangarap. Opo. Pero pagdating mo dito, lumaban ka pa rin. Napalaban pa rin Napalaban. ako. Dahil nalaman nila na mayroon boxingero dito, ng time na yun, nagpo-promote dito ng boxing. Kinuha ako ng top rank para maging undercard sa promotion nila. Okay. Dalawang panalo din. Yun yung dalawang laban mo dito sa Hong Kong. Opo, yung huli kong laban. Okay. What is next? What is the future like, Jay? Gusto ko makapag-develop ng local fighter. Dito sa Hong Kong. Bakit hindi ka mag-coach sa atin? Sa atin, totally marami ng mga talent. Sobrang madami. Opo. Oo. Okay. At gusto kong magkaroon din sila ng pareha sa atin ng Manny Pacquiao na world champion. Hindi ba problema ang language? Kasi, di ba, mga Chinese. Sobrang problema. Minsan hindi So anong magkaya. ginagawa mo? Well, body language na lang. Okay. And then, minsan, tinuturo ko yung feeling. Na ma-feel nila kung ano yung dapat na technique. Oo. Kahit di ko na mapaliwanag. You work for one gym, iisa lamang, or palipat-lipat ka ba? Palipat po. Ah, okay. Kasi freelance na po. Freelance ka. At ang maganda nito ay iisa ang network nyo. Kilala kayo dito. Di ba? Opo. So gusto mo pa turo, makapag-coach ng marami pa. At malay natin, makaproduce nga tayo ng isa pang Manny Pacquiao. Opo. I-fast forward natin, Jay, ngayon, sa buhay mo sa Hong Kong, may dalawa kang anak. Kasama mo sila? Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas, nakikipagsapalaran ka. Sabi mo nga, nagpunta ka dito dahil nangarap ka. Anong klaseng magulang ka? Magulang na nangarap para sa mga anak. At lahat ng gusto ng mga anak ko, kakayanin ko at bibigay ko sa kanila. Binaligtad mo kung paano ka trinato ng iyong mga magulang. Opo. Ayokong maging katulad ko. Gusto ko magbigay ng magandang buhay para sa kanila. Napakabuti mong tao. Salamat. Ikinararangal ka namin. At proud kami sa'yo. Maraming salamat, Jay.